Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga din po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain. At ganun din sa Claveria Anii, kay Pastor Gio Kaslamat sa kanyang assistant, kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. At ganun din sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya. So good morning po sa ating lahat. At ganun din sa Cebu, kay Pastor S.A. Pinote. Sa Bohol kay Pastor Chupi Luyumo. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po. So tayo po'y manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning Father God in heaven. Good morning Lord Jesus. Good morning Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day, with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher who acknowledges and knowledge to use my mouth to speak your words to everyone of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino mo makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating million viewers. Kay Doña Melissa Legaspi. So good morning po sa ating lahat. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita? Yung ating pagninilay-nilayan, mababasa natin sa Philippians 4 verse 6. So ito yung do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So ito yung pagninilay-nilayan, ang kapangyarihan ng panalangin laban sa pagkabalisa. So ito yung ating topic. Ito yung ating pagbubulay-bulayan sapagkat ito ay nagbibigay ng malinaw at nakakaaliw na direktiba na talikuran ang pag-alala, pagkabalisa, at bumaling lamang sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na ipapaalam sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga't itinatampok nito ang kalagahan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at pagdanas ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga ito yung pangunahing dapat nating tandaan na huwag tayong mabalisa. Una, avoid anxiety by trusting God. So kailangan natin na iwasan natin ang pagkabalisa o pag-alala sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa Diyos. So ang pagkabalisa ay kadalasan nagmumula sa kawalan ng katiyakan at kawalan ng kontrol. So kaya nga't ito nagpapaalala sa bawat mananampalataya na isuko ang ating mga alalahanin sa Diyos, na tayo nagtitiwala sa Kanya, na harapin ang bawat sitwasyon. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo, pinatahimik niya ang bagyo. Mababasa natin yan sa Mark 4 verse 35 to 41. So ito yung nataranta ang mga alagad sa panahon ng bagyo, ngunit ipinapakita ng Panginoon Kristo na ang pagtitiwala sa Kanya ay humahantong sa kapayapaan kahit nasa kaguluhan. So ibig sabihin, ano man ang pangyayari sa sanlibutan, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, tayo magkakaroon ng kapayapaan sa loob natin. Di tayo mababalisa sapagkat ito yung halimbawa
na pinatahimik ng Panginoon Jesucristo ang unos. Kaya tayo din bilang mga mananampalataya, kaya din natin patahimikin yung mga bagyo sa buhay ng bawat mananampalataya. Ibig sabihin yung mga hamon, mga pagsubok, kaya natin patahimikin. Ito yung gawain ito na sumasalamin sa kapangyarihan ng Diyos na magdala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kung paano ang kanyang sakripisyo ay nagdudulot na espiritual na kapayapaan. So kaya nga't ito'y mahalaga na tayo ay nagtitiwala. Kaya sinasabi nga sa Mark 4, verse 35, sabi niya rito, "Nang araw na iyon, nang sumapit ang gabi, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo." So ito yung kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka upang tumawid sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea at sinundan sila ng iba pang mga bangka. So kaya nga sa verse 36, Mark 4 verse 36. So iniwan nila ang karamihan at dinala nila siya na gaya niya na sa bangka na may iba pang mga bangka din na kasama niya. Sa verse 37, Mark 4 verse 37, nang dumating ang isang malakas na unos at hinampas ng mga alon ang bangka, anupat ito ay halos mapuno. So, kaya ito yung bagyo, isang biglaang marahas na unos ang bumangon, nagbabantang lumubog ang bangka. Ngunit ang Panginoong Jesucristo gayunpaman siya'y natutulog sa hulihan. So kaya't sinasabi sa verse 38, sabi niya, ang Panginoong Jesucristo ay nasa hulihan at natutulog sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi sa kanya, "Guro, wala ka bang pakialam kung tayo'y malunod?" So ito yung takot ng mga disipulo. Ang mga disipulo ay natatakot at natatakot para sa kanilang buhay, ay ginising ang Panginoon Jesucristo na nagtatanong kung nagmamalasakit siya sa kanilang panganib. Sa verse 39, sabi niya rito, at siya'y bumangon at sinaway ang hangin at sinabi sa mga alon, tumahimik. Pagkatapos ay humina ang hangin at ganap na kalmado. So ito yung pinakalma ng Panginoon Jesucristo ang bagyo. Sinaway niya sa pamamagitan ng inutusan ng hangin at alon na tumahimik. Ang bagyo ay huminto at ang dagat ay naging kalmado. Sa verse 40, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? So kaya kapag dumating ang takot, ibig sabihin nag-aalinlangan sa pananampalataya. Kaya nga sa verse 41, natakot sila at nagtanong sa isa't isa, sino ito? Maging ang hangin, ang mga alon ay sumunod sa kanya. So ito yung sinasabi na tinanong ng Panginoon Jesucristo ang takot at kawalan ng pananampalataya ng mga disipulo. Ang alagad na ay namangha at nagtanong kung sino si Jesus na kinikilala ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan. So kaya nga ito'y sinasabi na nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo sa kalikasan na itinatampok ang kahalagahan ng pananampalataya sa gitna ng mga unos ng buhay. So kailangan natin na manampalataya, lalong-lalo na kapag dumating yung unos ng buhay. So inilalarawan nito ang pagkakaiba sa pagitan ng takot ng tao at ang banal na otoridad na nag-aanyayas na magmuni-muni sa pagtitiwala sa kapangyarihan at pangangalaga ng ating Panginoon Jesucristo. So dapat wag tayong matakot sapagkat ang takot, ito yung sumasagisag ng kawalan ng pananampalataya. Kaya't dapat lamang tayo magtiwala sa gitna ng mga unos ng buhay. Kaya nga't sinasabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So sinasabi dito na dapat dependency on God, na dapat nagtitiwala lamang tayo sa Diyos
Ang mga mananampalataya ay ibinigay ang kanilang mga alalahanin. Ibibigay natin ang ating alalahanin at pagkabalisa sa Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanya na hahawakan ang ating mga pasanin. Hindi na tayo nag-iisa. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos, hindi ka na nag-iisa sa iyong mga pasanin. Sapagkat nangako ang Diyos na siya lamang ang mangangalaga sa Kanyang bayan. God's care for His people. So ito yung lubos, ang katiyakan, ang pangangalaga ng Diyos sa Kanyang bayan, ang katiyakan ay lubos, ganap, na siya'y nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Na ito'y nagbibigay, kaaliwan at dalhin upang tayo magtiwala sa Kanya sa lahat ng ating alalahanin. Kaya nga kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya, mayroon tayong freedom from anxiety. May kalayaan mula tayo sa pagkabalisahan sa pamamagitan ng paghahagis natin sa pagkabalisa sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay makakaranas ng kapayapaan. Alam na siya ay parehong handa at kayang ibigay sa bawat isa sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga bilang mga mananampalataya, paano natin i-apply ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? So kailangan una, trust in God's love. So kailangan magtiwala lamang tayo sa pag-ibig ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Maniwala tayo na siya ang personal na mangangalaga at pagmamahal ng Diyos para sa atin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na hindi magbabago at hindi nagkukulang. So yan ang Panginoon natin sapagkat tayo'y Kanyang anak. Ang isang magulang, mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Ganon din ang Diyos sa atin dahil siya ang may kontrol, dapat nating isuko. Isuko natin sa Kanya ang ating mga takot, pagkabalisa at pakikipagbaka sa Diyos lamang dahil alam na siya ang may kontrol. Kaya nga, kapag isinuko natin, tayo makakapagpahinga sa ating mga alalahanin. Makakapagpahinga tayo sa mga hamon sapagkat binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos para makahanap tayo ng kaaliwan at kalayaan sa Kanyang pangako na pangangalagaan ka. Ikaw, ako, tayong lahat, pangangalagaan na nagpapahintulot sa Kanyang kapayapaan na palitan ang ating pag-aalala. So kaya ito'y sinasabi na nagpapaalala sa atin na makapangyarihan, paalala ng pag-ibig at katapatan ng Diyos na nag-aanyaya sa bawat mananampalataya na magpahinga sa Kanyang pangangalaga at probisyon. So yan ang sinasabi, the power of prayer over anxiety. So pangalawa, yan yung sinasabi, the power of prayer and petition. Prayer is means of communication with God, allowing believers to express their concern, seek guidance, and find comfort in His presence. So kaya nga ito yung panalangin ng may pananampalataya. Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos na nagpapahintulot sa bawat isa sa atin na ipahayag ang ating mga alalahanin, humingi tayo ng patnubay at makakatagpo tayo ng kaaliwan sa Kanyang presensya. Tulad na lamang sa halimbawa ni Hannah's prayer for a son. Sinanalangin si Hannah para sa isang anak. Ibinuhos ni Hannah ang kanyang puso sa Diyos sa panalangin at tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapala sa kanya ng isang anak na lalaki. So mabasahin niyo na lamang po yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 20 sapagkat malayo po ito, malawak, mahaba po ito. So basahin niyo na lamang po, summary lang po ang aking babanggitin. So kaya nga ito yung panalangin ni Hannah. Believer can approach God with
assurance and boldness, knowing that He is listen to our prayer. So yan yung sinasabi na dapat lamang tayong magtiwala dahil batid na siya ay nakikinig sa bawat panalangin natin. At dapat praying according to God's will, na ito yung sinasabi na ang pangako na pakikinggan tayo ay nakatali sa pagkahanay ng ating mga kahilingan sa kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ito na hanapin ang kanyang mga layunin at hangarin kaysa ating mga sariling mga pagnanasa. So kaya nga't ito'y sinasabi na ito yung pag-aasikaso sa atin ng Diyos. Binibigyan din ito na ang Diyos ay matulungin sa kanyang mga anak at tumutugon sa kanilang mga panalangin kapag naaayon sa prinsipyo ng Diyos sa kanyang perpektong plano. So kaya nga't ito'y bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin sa ating aspeto ng ating buhay. So kaya kailangan nating manalangin ng may pagtitiwala, panghahawakan natin ang ating pananampalataya, manalangin tayo ng buong pagtitiwala. Lapitan ang Diyos ng may pagtitiwala, alam na siya'y isang mapagmahal na Ama na nag-aanyaya sa iyo na dalhin ang lahat ng mga alalahanin sa Kanya lamang. So at dapat tayo'y hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Naaayon ba sa Diyos ang iyong panalangin? Sa banal na kasulatan? Mga layunin ng Diyos na nagtitiwala na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. So dapat tayo ay magtiwala sa tugon ng Diyos. Nakaayon ba sa kalooban ng Diyos ang iyong mga panalangin? So magkaroon tayo ng pananampalataya na pakikinggan niya tayo ang ating mga panalangin at sasagutin ang mga ito sa kanyang paraan, perpektong oras. So kaya nga't ito'y sinasabi bilang mga mananampalataya, manalangin ng may pananampalataya at katiyakan habang tayo'y nananatiling nakaayon sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban, na pinapaalalahanan tayo na magtiwala tayo sa kanyang karunungan at pangangalaga. So isang mapagpalang umaga po sa ating mga million viewers, Doña Melissa Ligaspi at Doña Arlene Mercado. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ano pa ang tinuturo sa atin? The power prayer over anxiety. Ito, number 3, the importance of thanksgiving. So ito ang pasasalamat ay naglilipat ng focus mula sa mga problema patungo sa katapatan ng Diyos na nagbibigay, nagpapatibay ng tiwala at kasiyahan anuman ang mga pangyayari. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostle Pablo, Apostle Paul, at ni Silas. Si Paul at si Silas ay nanalangin ng may pasasalamat. So kaya nga sinasabi sa Acts chapter 16 verse 25 na maghating gabi sina Pablo at Silas nanalangin at tumaawit ng mga himno sa Diyos at ang iba pang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. So dahil dito, ito yung sinasabi na naglalarawan ng isang kahangang-hangang sandali ng pananampalataya at pagsamba. Sa kabila ng pagkabilanggo at pagdurusa nila, Pablo at Silas, pinili nilang manalangin at umawit ng papuri sa Diyos. Ang kanilang mga aksyon ay nagpakita ng kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos kahit na sa matinding mga kalagayan. So kaya nga sa kabila ng matinding kalagayan, dapat piliin nating magpurit, magpasalamat sa Diyos at huwag nating kalilimutan ang mga gawain ng Panginoon. So kaya nga ito yung makapangyarihang saksi ng pananampalataya dahil ang kanilang pagsamba ay nakakaapekto sa mga paligid sa kanila na humahantong sa isang pambihirang hanay
ng pangyayari, kabilang ang isang mahimalang pagkasira sa bilangguan at ang pagbabalik loob ng tagapagbilanggo. So yung mga nagbabantay, nagbalik loob sa Panginoon. Kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So sa lahat ng pagkakataon, dapat manatili sa atin ang pasasalamat. Hindi lamang kung kailan tayo nakatanggap ng pagpapala, kundi sa lahat, anuman ang sitwasyon, dapat magpasalamat tayo na andyan ka man sa sitwasyon na alam niyo na yon. So kaya nga, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, magpasalamat. Mayroon, wala, sagana, at malusog, pinakamalusog, dapat tayo magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na manatili ang isang saloobin ng pasasalamat anuman ang bawat sitwasyon na sinasalamin nito ang pagtitiwala sa plano ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan, na kinikilala na ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng buhay na namumuhay sa ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Kaya't mahalaga ang pasasalamat dahil ito yung pagkakataon ang mananampalataya ay inaayon ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos at nagpapakita ng pananampalataya sa kanyang kabutihan at provisyon. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa atin, the power of prayer over anxiety. So yan ang ating alalahanin sa bawat aspeto ng ating buhay na huwag tayong mabalisa. Kaya dapat nating alalahanin na ito yung pangunahing dapat nating tandaan. Kapag dumating yung mga pagkabalisa, unang dapat nating gawin, iwasan natin ang pagkabalisa sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ipaalam natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sapagkat hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, kaya dapat nating ihagis sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin. Tayo'y nakadepende lamang sa Kanya. At huwag tayong nakadepende sa mga problema. Dahil yung iba, wala sa The Word of God Spirit and Life Ministry, kapag may mga alalahanin, doon na sila nakapokus sa mga alalahanin. Nakapokus na sila sa problema. Nakapokus na sila sa mga material things, sa mga sanlibutan na kanilang mga pangangailangan. So dapat nating alalahanin the power of prayer over anxiety, na dapat ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin at petition, ito yung nakikipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng ating mga alalahanin lamang sa Diyos lamang natin ipapahayag at huwag sa tao. Sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ito yung katiyakan na ipinapahayag natin ang ating mga panalangin sa Diyos at hindi sa tao. Dahil kapag sa Diyos, unlimited ang source na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag sa tao, limitado lamang ang kanilang pinagkukunan. Kaya mahalaga na dapat nating tandaan. At ano pa ang dapat nating tandaan? Ang kahalagahan ng pasasalamat sa lahat ng ating aspeto ng ating mga problema, mula sa problema patungo sa katapatan ng Diyos. Tayo'y laging nagpapasalamat anuman ang mga pangyayari sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang ibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan sapagkat tayo laging nagpapasalamat anuman ang sitwasyon.
So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya kung nais natin na tayo ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, sa pagkabalisa, tayo ay maniwala tayo sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon ang lahat, sa pamamagitan ng isuko natin sa panalangin. Repeat after me, sundan natin ang panalangin ito, na siya ang nagmamay-ari, siya ang nagmamalasakit sa iyo. So manalangin tayo. Sundan po natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak ko pang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita. Nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless po at ingat po tayong lahat. Tayo po manalangin sa Panginoon. Maniwala po tayo na ito yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuko natin sa Kanya, sa lahat ng ating mga alalahanin, mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa ating mga pagkabalisa. So kaya nga at manalangin tayo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama, sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin ang kapangyarihan ng panalangin sa pagkabalisa. Kaya salamat Ama, na ang bawat mananampalataya, lalong-lalo na sa The Word by Spirit and Life Ministry, sa lahat ng mga sumusuport sa iyong mga anak. Salamat Ama na punong-puno ng kagalakan. Salamat sa pagpapaalala mo na ang kapangyarihan ng panalangin sa pagkabalisa. Kaya salamat Ama na ang bawat isa ay punong-puno ng kagalakan, kasiyahan, kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat Ama na ang bawat desire ng aking mga kapatid, especially sa lahat ng mga viewers. Thank you Father God. Ano man ang kanilang mga desire, salamat Ama na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa pamamagitan ng salita mong nananatili lagi sa aming mga puso at isipan upang kami ay laging nagtatagumpay sa gabay na banal na Espiritu Santo na nagbibigay buhay sa bawat salita mo. Salamat Ama sa complete ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang espiritual, physical na pagpapala, emotional at financial na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagay ng mga pagpapalang ipinuhos mo sa bawat isa sa amin. Siksik, liglig at umaapon na pagpapala. Salamat Ama na mananatili sa bawat tahanan ng aking mga kapatid. At salamat Ama sa pagpapadala mo rito ng tupa. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Salamat Ama na ikaw lamang ang nagpapatubo sa lahat ng iyong mga anak. Thank you Father God sa paghipo ng kanilang mga puso't isipan na hanapin nila ang The Word, God, Spirit, and Life Ministry sa lahat ng nabigyan namin ng mga tracts, flyers. Thank you, Father God, na balikan nila ang kanilang mga flyers at hanapin nila ang address sa lugar na ito. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama. Ikaw lamang ang the best healer, the great physician, the best provider, Father God. Salamat sa divine protection na lagi mong iniingatan ng aking mga kapatid, lahat ng mga viewers, subscriber. Thank you, Father God. Salamat sa lahat ng nananatili sa iyo. Thank you, Father God. Ikaw lamang ang the best na nagbabantay sa bawat isa na hindi mo kami pinapahintulutang madapa or mapahama or matukso sapagkat ikaw ang the best na nagbabantay sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Lahat po ng mga viewers, subscriber.
million viewers, subscriber, and viewers. Thank you, Father God. Salamat naman. Binabalik namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Thank you, Father God, sa mga nag-share and subscribe. In Jesus' name I pray. Amen. God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat. Bye.